Yo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayo panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Banat Kapanig TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Banat Kapanig TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Banat Kapanig TV. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kapanig TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Kaya po nakakabilib yung mga Duterte. Ayan, nakakabilib. Ako, ngayon, ito yung pagkalas natin dyan, yung ayaw na natin dyan sa unit team. Ako, personally, di ako nagsisisi kung ganyan lang ka-plastic yung sinusuportahan mo eh. Yung mga Duterte, pag galit-galit, mas masarap po suportahan yung mga taong kahit po palamura, no? Pero alam mo totoo yung sinasabi. Pag galit sa korupsyon, galit sa korupsyon. Maraming hindi po nakakaunawa, no? Misis ko lagi kong pinapaliwanag. Kaya si Tatay Digong galit na galit kahit maliliit na korupsyon kasi alam niyo kung ano yung philosophy kung bakit po si Tatay Digong, 'di ba, yung sa mga maliliit, yung pakain ko sa iyo yan. Ganun magsalita si Tatay Digong. Kainin mo yung pera. Ganun talaga siya magsalita. Yung mga nanghihingi po ng lagay. Kasi siya presidente, 'di ba? Sa isang panayam, bakit marami nag-aambisyon ang hirap maging presidente? Ano sabi ni Tatay Digong? Bakit maraming nag-aambisyon na maging presidente napakahirap. Napakahirap maging presidente. Tama 'yon, napakahirap ang isang presidente at hindi biro-biro 'yun. So yung posisyon na pinag-aagawan eh. Kasi maaari diyan kung ikaw ay merong hindi maganda na gustong mangyari, no? Kung sarili mo lang ang iisipin mo, kung ikaw ay magiging presidente, lahat magagawa mo, makokontrol mo, lahat yan, ng mga katiwalian, magagawa mo. Pero kung sakaling ikaw ay gusto mo maging patas at taong bayan ang nasa puso mo, no? Yung ikauunlad ng bansa is napakahirap talaga napasanin ang problema ng bansa. Dahil lahat sa iyo yan, nakaatang sa iyo yan eh. Kung paano mo re-resolbahin yung ganito, kung paano mo sosolusyonan. Kasi kapag meron kang hindi nagagawang bagay, no, halimbawa may pinangako ka at hindi mo nagawa, sigurado magiging pukol sa iyo yan pabalik. Ko-questionin ka dyan. At saka kung may mga, alam naman natin, pag may mga ganyan-ganyan, nakakaranas na ang hirap ng buhay natin ngayon, nasisisi dyan talaga ang presidente talaga. No? Kahit gusto mo na bigyan sila ng magandang ng magandang buhay, ganto, ganyan, gusto mo silang suportahan, pero nandiyan yung hindi kaya eh. 'Di ba? Hindi kaya. Kumbaga, may paraan ka na pwede natin gawing unti-unti, 'di ba? Hindi kasi yan eh, napakahirap. Tapos ganto pa kung may mga problema niya katulad ng mga West Philippine Sea, ganto. Ang daming problema na pinapasok ng presidente na hindi, kaya nga sinasabi na bakit gustong-gusto nyo maging presidente? Napakahirap niyan. Syempre, iba gusto maging presidente, alam mo na yon, alam nyo na yon, mga katunay kung bakit. Di ba? Kung ikaw gusto mo lang mangurakot, sigurado yan. Big time ka dyan. Sa daming gustong kumita. Ayun, kumita. Napakalaki ng pwedeng kitain, kamkamin, nakawin kung ikaw ay presidenteng hindi matino. Ayun, yung sinasabi ko. Pero kung paano mag-react, makikita nyo po yung leader kung paano po siya mag-react sa kanyang pinamumunuan. Pagdating sa droga, galit na galit si Tatay Digong. Pagdating sa corruption, kahit maliliit, kumurahin niya. Sige, tigilan niyo yung mga kalalaglag bala na yan. Papakain ko sa inyo yan. Tigil agad. Ganun talaga siya magsalita. Alam niyo kung bakit sila galit na galit? Kasi hindi nila ginagawa yun. Ngayon, kung baliwala lang sa inyo yung mga korupsyon, alam niyo na kung bakit. Kung kaya ninyong palagpasin. Seryoso ako nagsasalita rito. Pansinin niyo po, kung ano yung paano sila nagre-react sa mga corruption. Kung parang baliwala lang ang corruption, malamang sa hindi, sanay. Pero kung galit na galit sa corruption kahit maliit na bagay, alam niyo kasi kung bakit. Bakit maiinit po sila Sara Duterte? 'Di ba? Bakit nananapak si Sara Duterte para ipagtanggol yung mga mahihirap? Bakit nananapak na sheriff si Sara Duterte? Maunawaan nyo eh. Ganun na kamahal yung mga mahihirap.
tatanggalan nyo ng ano. Bakit si Sara Duterte gigil na gigil kala Franz Castro? Hindi mo maitatago yung galit ni Sara Duterte kahit sa mga speech nila. Di ba? May speech si Sara Duterte, gumaganon pa sa gigil. Kasi nga, totoong tao sila. No? Talagang ipinapakita nila yung damdamin nila. Siyempre, ayaw nila na maagrabyado yung mga tao, lalong-lalo na yung mga mahihirap, talagang pinagtatanggol nila. No? Kaya yan ang ayaw nila eh, yung mga kumukontra sa kanila. Ayun ang ayaw eh. Kapag nakakakita tayo ng matinong namumuno sa bansa natin, is maraming kumukontra. Maraming nagpoprotesta, no? Maraming umaangal. 'Di ba? Hindi sa mga taong bayan, doon sa mga kasama niya diyan sa gobyerno. Maraming ganon. Pero kapag walang kwenta yung namumuno, ganto, ganyan, ganyan, nadidiktahan ganto, hindi sila kumikibo. Wala silang pakialam, tahimik lang sila. Diba? Lalong-lalo na kung display lang. Wala, okay yan. Ang galing na presidente, mga ganun. Ayaw nila kasi na mamuno is yung tao na talagang ang puso ay sa taong bayan at handang tumulong sa ikauunlad ng bayan at ikapapayapa ng bayan. Ang gusto nila suportahan eh yung pinuno na magpapagulo ng bayan. Yan ang gusto. Paano tayo matatahimik? Paano tayo magkakaroon ng kapayapaan kung merong mga taong ganun na ayaw ng kapayapaan, na kapag may pinuno na gumagawa ng maayos is ayaw nila. Kinokontra nila, hinahanapan nila ng butas, hinahanapan nila ng kung ano-ano para masira. Alam niyo kung bakit sa gigil? Bakit sila gigil na gigil kala Franz Castro? Alam nila yung ginagawa nila Franz Castro. Kasi totoo sila, kaya galit na galit sila. Nakikipaglaban sila, yung mga kalaban nila, nakikita nila, eto sila Castro. Yung nagawa nila sa Davao na naging insurgency free, alam nila yung mga katulad ni Castro ang umahad lang para maging insurgency free ang Pilipinas. Bakit gigil na gigil? Makikita nyo parang sinasaniban si Sara Duterte pag usapin nila Castro. Kung makatitig si Sara. Ganun talaga pag totoong tao ka eh. Nanggigigil ka dahil puta kayo ang dahilan kung bakit may mga problema ang Pilipinas sa insurgency. Nauunawaan ko po yun eh. Yung panggigigil na yun. Kaya ako, ko sa mga Duterte. Tuwan-tuwa ako. Sabihin yung palamura, lahat na kayo, banal na kayo. Pipiliin ko na yung minumura yung kalaban niya. Pipiliin ko na magsalita na minumura yung kalaban kaysa naman, friend, I look at her as friend. Kasi tama naman. Pinuno tama raw, pero yung mga attack dog niya, bastos ang tingin dun sa taga-Japan, pero siya nagsasalita, tama naman yung mensahe nung nasa Japan. Dapat let us support Vice President Sara Duterte. Yung mga ganun, alam niyo yun? Sila Sara Duterte, ito yung pinag-uusapan, no? Si Sara Duterte, ito yung pinag-uusapan, si Franz Castro, nanggigigil. Bakit nanggigigil? Totoo kasi sila. Totoo sila sa sinasabi nila. Talaga. Diba? Nakakapanggigil. Hindi sila marunong mamlastik ng tao. Mas maganda nga yung nagiging totoo sila sa sarili nila eh. Kasi nakikipagplastikan sila. Yun ang nagustuhan sa kanila ng mga tao, yung mga sumusuporta sa kanila, sa mga Duterte, is pinapakita talaga nila kung sino sila. Hindi nila tinatago. Alam nila yung ginagawa ng tao. Kaya sila gigil. Napepekean sila. Mas gusto ko yung mga leader na ganyan. Kaysa yung mga tanungin mo, kumusta naman po kayo ni Vice President Sara Duterte? I look to her as a friend. I look to her as a friend. Talaga? May friend bang ganyan? Okay, punta po natin to. Ito, maaaring hindi nyo po, baka mali po yung pang-intindi ng iba, no? Dedirectchain ko na po kayo. Kasi hindi yata malinaw yung topic ko kahapon. Alam po ninyo, ang point ko po kagabi, no? 500 billion ang budget natin ngayon sa ayuda. Sal Panelo. Grabe po, bumuhos po ang galit ni Pangulong Duterte. Dito po sa mga kalaban ng pamahalaan, kalaban ng mga Duterte, lalong-lalo na po itong mga nagkaso sa kanya. Kinuwento niya rin yung papano, ano yung kinahinatnan ng kanyang pistok, bakit galit po ang mga Duterte at mga Duterte supporter sa pistok. Yung kahinatnan po, wala na pong katuturan, no?
Talagang ang hirap na pong baguhin. Kahit po, umaamin po siya kahit po nung panahon niya. Nung panahon ni Pangulong Duterte, grabe na po itong ating mga nasa gobyerno. Di lalo na po ngayon na halos wala na nakakaawat. Hindi lang po korupsyon ang sinasabi ni Pangulong Duterte, no? Yung pagkakamal po ng salapi, wala na pong pumupuna man lang dito sa kasalukuyang mga tao sa gobyerno kung paano po sila. Hindi po simpleng magnakaw, no? Yung ano tawag doon? Yung magkamal, no? Yung plundered, how they plundered the country. Ika nga, at parang maliit pa yung nangyari. Ito, nag-ugat yung sinasabi ni Panelo dito sa suspension ng gikan sa masa. Diyan po nagsimula yung kwentuhan hanggang mauwi dito sa pananaw niya sa gobyerno ni Marcos Romualdez. Suspension po, no? Tingin ko yung purpose po ng interview ni Sal Panelo kay Pangulong Duterte ay ito pong suspension, no? Ng gikan sa masa for 2 years, 2 weeks o 14 days. Ito po, nakakatakot po tong gobyerno na to, no? Kasi wala na talaga. Dating presidente po ng Pilipinas, hindi po natatakot, no? Para lang po parusahan yung SMNI. Wala na pong katakot-takot ang lahat po ng mga tao dito sa gobyernong ito, kahit dati pang presidente, no? Pipigilan mo yung freedom of expression. Ayon nga po kay Pangulong Duterte, pinaka-basic po to, sagrado. Ito po ay napakataas po, no? Napakataas po sa buong mundo. Napakataas po ng paggalang ng lahat ng tao sa buong mundo dito po sa dalawang karapatan na nilabag nitong kasalukuyang yung MTRCB sa pamumuno po ng kasalukuyang gobyerno, no? Ano po tong mga karapatan na to na pinakasagradong karapatan sa lahat po ng uri ng lipunan, no? Sa buong mundo. Ito po yung karapatan sa pamamahayag at karapatan sa freedom of the press. Parang ang nangyayari ngayon is nagpa-party-party na sila. No, parang iba na eh. No, talagang kapag ikaw nagkamali, ipapasara ka, ipapatanggal ka, ganun, no? Parang ano ba to? Ano bang nangyayari ngayon? Hindi ito yung ini-expect natin na government. Hindi ito yun. No? Yung talagang parang ang bubusalan, wala ka nakita, wala ka nadinig. 'Di ba? Natatanggalan ng karapatan, no, na hindi naman dapat mangyari. Kasi lahat tayo ay may karapatang magsalita at magpahayag ng damdamin dahil nasa malayang bansa tayo. Kung bakit nagkakaroon ng gantong pangyayari na hindi naman dapat, no? Nag-iba na eh. Wala na kinatatakutan nga, no, yung mga nandiyadyaan. Pahayag at freedom of expression. Yung yun nga po, pamamahayag at freedom ng press. Okay. Alam niyo po ba, dinidiscuss po, maganda po talaga mag-discuss yung mga abogado, no? Kasi nakikita po natin yung mahilig po sila talaga doon sa aktwalan, no? Hindi po mga haka-haka. Siyempre, pipilitin po nating maipaliwanag sa mas naiintindihan natin, no? Ayon po mismo dito sa dahilan ng MTRCB. Alam na po natin, no? Ang basic po, kaya po ano po ang tunay na dahilan niyan? Siyempre mauugat po natin 'yan. Dito po sa sabi nga ni Attorney Sal Panelo, ang ugat talaga ng lahat ng 'to, panggigipit sa SMNI, at ang SMNI kasi ay talagang yan na lang po yung nagpapakita ng suporta, no? Tanging media na nagpapakita po ng suporta dito po sa ating mahal na Pangulong Duterte. So lahat po ng panggigipit sa mga Duterte, lahat po yan ay para po dito sa panggigipit, mapaghiganti, no? Ito pong kasalukuyang may kapangyarihan. Mamaya po masasabi po yung nasa thumbnail natin. Hindi ko po na maisip na kaya pong sabihin niya ni Pangulong Duterte ng harapan dito po sa mga Marcos at saka po dito sa mga Romualdez. Grabe po, no? Talagang nasobrahan na po sa galit. Never. Lahat po, nagtataka po kami. Takantaka kami sa inyo mga dilawan kakamping, no? Sagrado sa inyo yan. Meron lang masabi sa inyo, may mapuna lang sa inyo sa press. Yung ABS-CBN, grabe kung ipagbawal nyo, samantalang grabe akusahan nyo si Pangulong Duterte nung sinasabi nyo pagbibintang na pinasara yung ABS-CBN. No, ngayon, eto po, human rights, nasan kayo? Yung very basic na karapatan na magpahayag. Wala po tayong naririnig sa human rights. Ito po ang basihan. Bakit hindi po, kasi nila kapanig si Duterte, kaya ayaw nila magsalita eh. Pansamantalang mawawala sa ere, tatanggalan ng karapatan na magpahayag si Pangulong Duterte, tatanggalan ng karapatan ng freedom of the press ang SMNI. Ito po ang sinabi, no? Ayon kay Sal Panelo, yung wordings mismo
there are some aspects of the program that may be in violation. Tignan niyo po yung wordings. Ayun, natatunghayan natin ang video na nagmula kay Banat Kapanig TV at syempre natunghayan din natin ang boses na yon na nagmula kay Sir Badong Arateles. Ayan talagang sobra na sila sa panggigipit sa mga Duterte talaga, no? Iba talaga pag totoong tao kayo. Ayun talaga. Mapapag-initan ka talaga. Marami kang mababangga. At yan nga, umaalma yung mga nababangga. So sila ngayon ang nakikita. O yan, kayo mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito? So once again, I'm BT and I'm out. Peace.